What's up mga katakam? Kita ninyo kung ano aring nakikita ninyo. Ngayong araw nga pala ay magse-celebrate ang inay ng 60th birthday niya. Kaya naman pagising ko'y kagulo pala din ay tuong nilalagyan ng kortina at gagayakan daw ang aming tere. Nagpresenta nga pala ang aking mababait na pinsang karag, gagayakan daw nila ang sa inay na birthday na araw. Yun ang akala ko na nagpresenta sila ay nung nagkukintuhan ay pakinig ko yung inay di maaga pang nagsabi sa kanila. Noong nakarang taon pa nga daw ay siya, kapag daw siya ay nag 60th birthday, gusto daw niya may pakortinang garne kahit wala masyadong handa. Ay siya ay baka naman akala ay maraming handa, at dahil nga video okay is live tuwing birthday han ay kumuha ako ng isa. Pumunta na nga ako din sa may bandang likod at talaga naman busy na mga kapitbahay kong aray sa pagdulong para maluto na ang handa ng inay. Para nga lang mairaos ang birthday ng inay, talaga kami nagtulong-tulong para umorder ng baboy. At sinimula na nga lutuin at nagsalang na ako ng tulyase para simulan na ang pagsasaing. Nagkatay na nga rin lang ako ng 5 manok para lutuin ng kaldereta at adobo. Maraming salamat na nga lamang din sa mga kapitbahay at mga kamag-anak na tumulong din sa paggawa. Madali lang namang gayatin at lalabing 5 kilo ang aming baboy na inorder. Magkatapos lagyan ng toyo at iba pang lahok ay hinalo-halo na para mas lumasa ang kanyang mga ricado at pampalasa. Nagpainit na nga din lang kami ng tulyase para ilagay itong aming mga sibuyas at bawang para simulan namin dito ang kaldereta. Dahil nga paborito ng ang kaldereta, ito na lamang ang niluto namin sa birthday niya. Dalawang klase nga lang din luto ang ginawa namin para tipid sa ricado. Dahil nga hindi naman ganun kalaki ang aming budget at mairaos lamang ang aming celebration para sa aming ina. Sa pagtutulong-tulong ng mga lahat ng mga kamag-anak at pinsan na ito na nagawa ng aming presidential table. Magagaling nga silang gumawa at sanay kapag may mga okasyon sila na ang gumagawa mismo. Sunod nga naming niluto dito ay ang kalderetang manok naman. Minarinate na nga namin sa toyo at saka iba pang sangkap, bawang at sibuyas para kumapit ang lasa. Kung makikita ninyo ay puro nakakamay kami habang naglalagay ng ricado. Malinis naman namin kamay dahil naghugas naman kami bago kami gumawa ng ganito. Tiyak na masarap naman nga naman ang karne kapag sa kamay dumaan at talagang pinaghirapan ang lulutuin. Dinamihan na nga namin ng bawang at sibuyas para naman talagang masarap ang luto. Sa sibuyas at bawang man lang ay pinasawa at hindi tinipid. Doon na lang nga kami babawi dahil wala naman kami pambili ng ibang ricado. Shout out nga pala sa magaling na magluto na si Buloy na talaga namang hands-on at nasunog na sa paghahalo. Shout out din nga pala sa napakagaling magsaing ng kanin, ang kakang Nick. Nagpasaing na nga pala kami ng 1 puno sa malaking tulyase. Pagkagaring nga may handaan sa amin, talaga kami nagpapasaing sa tulyase para siguradong hindi kami mauubusan ng sinaing na kanin. Kung may matira man, ay pwede pang kainin kinabukasan. Sunod nga naming niluto itong adobong baboy na talaga namang napakaganda ng kulay dahil talaga natural na atswete ang ginamit namin, yung bunga. Hindi na ako bumili ng atswete powder dahil talaga mas masarap kapag yung bunga. Kapag nga pala kami nagsasaing dito sa tulyase, inilalagay namin sa malaking plastic. At pagkatapos i-plastic ay ilalagay na sa cooler. Sa inyong lugar ba, ganito din pa ang ginagawa nyo kapag may malalaki kayong handaan sa bahay nyo? At nung medyo malambot na nga yung adobong baboy, ay nilagay na namin ang patatas. Patatas na nga lang palang inilagay namin para dumami ang karne. At siguradong alam namin talagang unang mauubos ito sa aming ihahain. At nang mahango namin ang baboy, ay nagisa na uli kami ng bawang at sibuyas para isunod itong kalderetang manok. Pag kami may handaan dito sa bahay, talagang ginagawa namin adobo at kaldereta lamang ang aming putahe. Pero napakasarap naman talaga ng luto namin kahit dadalawang putahe. Talaga namang hindi namin tinitipid sa sibuyas at bawang at iba pang pampalasan. Talaga namang pinupuro kami ng aming mga bisita na talagang lutong bahay ang lasa. Ganito nga pala kami nagpapakulay ng atswete. Nagtutunaw muna kami ng mantikilya tapos saka naman ilalagay yung buto ng atswete hanggang sa kumulay na ito. Pagkatapos nga lumabas ang kulay niya, saka naman igigisa dito ang sibuyas at bawang. At pagkatapos nga magisa ang bawang at sibuyas, ilalagay na namin dito ang karne naming ibinabad sa toyo at iba pang pampalasa. Sabay na nga pala naming niluto ang 2 putahe, 2 tungko na din naming ginamit para mas mabilis. Hindi na nga pala kami gumamit ng gasol dahil hindi kami nakabili ng pamkarga. Kaya halos lahat ay luto sa kahoy. Talaga namang napakasarap pagkagartong sa tungko niluto ang mga putahe. At nang makatapos nga kami ng karne ay nagsimula na din kami magluto ng spaghetti. At dito nga pala sa kabilang tungko ay may nakasalang na kulog. Ito nga pala kanina pang nakasalang, may 5 oras na hindi pa rin lumambot kaya nilagyan na namin ng yelo at saka tinidor. Garni na nga lang ginagawa namin pag talagang hindi lumambot. Sa inyo ba ano ginagawa? At nang makabulak na nga yung pasta namin ay nilagay na namin din sa sauce para magkalasa at ilalagay namin sa isang lalagyan. At talaga naman kami tulong-tulong din at shout out sa aking napakasipag na kapatid. Are siya nang tumuka sa paghuhugas. Focus ko daw siya daw ang dishwasher. At di din mawawala mga pinsan kong tagagayat ng sibuyas at bawang na kanina pa nag-iiyakan. Mahirap nga lang din magluto kapag sa kahoy ka nagluluto, talagang maiinitan ang paa mo. Sa paghahalo talaga namang darang na darang sa init. Naluto na nga lang din lahat ng handa niya kaya nagsimula na kami sa munting program para makapagpakain na sa mga bisita. Sinindihan na nga namin ang kandila para makapag-wish. Hindi na nga namin pinakatagalan dahil alam namin gutom na din ang mga bisita. Kaya sinimula na din kantahan ng ating birthday celebrant ng ating mga panauhin ngayong araw. Talaga namang
Sayang-saya ang may kaarawan. Nagpapasalamat din nga pala kami kay Lord dahil nakarating siya sa kanyang kaarawang 60 years old at naipaghanda namin siya kahit kakaunti. Talaga nga namang walang pagsidla ng inay dahil naipaghanda namin ng garne kahit papaano sa hirap ng buhay. Tuwang-tuwa din naman nga ang mga bisita dahil sobrang mahal daw namin ng inay kahit papaano na idaos ang kanyang kaarawan ngayong araw. At nang matapos ng seremonya ay nagsimula na din kami magpakain ng mga bisita. Sobrang pasalamat nga din lang kami at naging successful ang pagluluto at mapapakain na namin ang aming mga bisita. Hindi na nga rin lang nakalayo ng pag-iimbita ang inay, mga malapit na kamag-anak lamang ang nasabihan. Maraming salamat din sa mga kabataan na talaga namang pumunta din sa kaarawan niya. Pagkatapos nga ng kainan ay nagsimula na din ang kaunting sayawan. Hindi naman nagpahuli ang mga senior citizen at talaga nakapagsabayan na sa sayawan. Sobrang saya nga rin lang ng birthday kapag kagarning mahihilig sumayaw ang mga bisita. Inabot na nga din ng gabi ang celebration kaya naman nagiinom na din kami dito. Nag-request na nga din sila na gusto na sumama sa aking vlog kaya naman shoutout sa lahat ng mga nakainuman ko kagabi. Kahit na naantala yung aming kantahan dahil medyo tumigil yung aming video okay. Nagkaroon kasi talaga ng technical problem at humina ang kuryente at hindi kami nakapagtuloy ng pagbibideo okay hanggang gabi. Kaya shoutout sa mga matitibay kung kainuman kagabi, talagang ako'y nauna pang tumulog. Hindi nga rin lang ako sanay uminom kaya hindi ako nagtatagal sa inuman. Maya-maya pa nga nagsimula na din magsabitan ng pera dito habang kumakanta ang inay. Parang naging kasala na nga daw at nagsabitan na din ng pera ang mga bisita. Kinaumagahan niya ay nagbubukas ng inay ng kanyang mga regalo. Kaya naman tuwan-tuwa at maagang gumising para buksan ang mga ito. Shoutout mo. Shoutout sa mga nakakarinig at nanonood dito sa pagbubukas ng regalo. Agad na bigay ng mga anak ko. Salamat sa lahat ng Maraming salamat nga po pala sa lahat ng bisita na nagbigay at maraming din salamat po sa lahat ng mga dumalo na idaos natin ng masaya ang birthday ng inay. Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless po sa atin.